mga kapatid, no? Pakinggan nyo po at panoorin kung paano binaluktot ng pastor na ito ang pahayag po ni Father Darwin. Muna sa Genesis 3:15, tanawan ninyo, sugod karon ang kaliwat sa babay, papay nga na. Ang kaliwat sa babay, mudugmok sa usabitin. O ang kaliwat sa bitin, mupaa sa tikod sa babay. Simbolik man na. Kasi pasabutan na. Ang babay, papapanganli, Monis Maria. Kinsay kaliwat niya mudugmok sa usbitin? Si Kristo. Kinsa ang bitin, mong yawa. Kung sa'y buhaton sa kaliwat sa yawa, mo atake sa babae. Unang delikado ni mga di-katoliko. Nasig atake sa babae. Kinsa mong kaliwat. Duha man eh. Kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Akong gignan akong amigong pastor, duha man ni kakaliwat. Kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Asa makadapitan eh. Kay sira ba kag-atake sa babae. Unsa ang kaliwat sa bitin? Mapaak sa tikod sa babae. Ito, pero mali lang ang pagkakaintindi ng paring ito. Naunin niya ang ahas at ang babae. Sino ang ahas? Si Satan. Sino ang babae? Ito po lilinawin ko lang po Hindi po ito si Mary, kundi tinutukoy nito ay si Eva. Ang tinutukoy dito, hindi po ito si Mary, kundi si Eva. Totoong wala pang... Tignan nyo po, no? Binaluktot po ng pastor yung pahayag po ni Father Darwin na ang tinutukoy sa Genesis 3:15 si Maria. Hindi daw po si Maria, si Mama Mary ang tinutukoy doon sa Genesis 3:15, kundi si Eva. Pansinin niyo po yung talata kung babasahin natin yung Genesis 3:15. Ang sabi po doon sa talata ay ganito. Ito po ang mababasa natin sa Genesis 3:15. At pag-aalitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Tignan niyo po, no? Ang tinutukoy daw po dito si Eva, at hindi si Mama Mary. Hindi daw po si Maria ang tinutukoy sa talatang ito. No? Ang sabi po, yung babae, yung kanyang binhi, merong kakayahang dumurog saan? Kay Satanas. Si Eva po ba merong kakayahan? No? Yung binhi ba ni Eva, meron bang kakayahang durugin si Satanas? Yung kauna-unahang binhi nga po ni Eva si Cain, nagkasala pa. Paano magkakaroon ito ng kakayahan? No? So, sino po ba ang may kakayahan? No? Malinaw po, sino? Ang mahal na Panginoong Hesukristo. Pansinin niyo po. Si Eva sa talatang ito, nagkasala na eh. Ibig sabihin, alipin na siya ni Satanas. Kaya wala na siyang kakayahan. Pansinin niyo po sa Lucas, ito po nakasulat. Sa Lucas 1:37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ang ayon sa iyong salita. No? Sa talata pong ito, sa Lucas 1:38, no? Nagtagumpay po dito sino? Ang Diyos. Bakit? Hindi po tumanggi si Maria Sumang-ayon siya. No? Kung tumanggi po si Maria, ibig sabihin, hindi nagtagumpay ang Diyos. Ang nagtagumpay dito, si Satanas. Kaya lang sumang-ayon So malinaw, ang tinutukoy po si Maria. No? Yung binhi na nagmula kay Maria, ang Panginoon Kristo, ito yung dudurog. No? Merong kakayahan. Si Eva wala pong kakayahan. Nagkasala na siya no? Sumunod sa kagustuhan ni Satanas. Ibig sabihin, alipin na siya. Tapos ang doktrina ng pastor na ito, hindi daw po si Maria, kundi si Eva. Ito pala, ang pastor na to, sinasang-ayunan, yung naging alipin na ng demonyo. No? Hindi yung sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ganyan po, binalokto ng pastor ang pahayag ni Father Darwin.